ko na siya. Ito yung magiging correction niya. For example, ito yung ulo ng aso, papasok sa ulo niya, no? Hindi sila nasasakal dito kundi nakukorek agad sila. Then once time gumalaw ang aso nyo, hinila kayo palayo, mismo yung choke chain ang nagkakaroon ng trigger para pigilan sila. And then pag tama yung ginagawa nila, kusa siyang naglulus. Tignan mo, kusa siyang naglulus kapag tama yung ginagawa ng aso nyo o aso mo. Okay? So pag mali na naman yung ginawa niya, hinila ka ng palayo, nakukorek agad ng mabilis. Yes, sir. Okay? Okay. So, hindi naman siya naano rito. Nagkakaroon siya ng correction. And then itong leash, nakakabit mong ganito. Yan. So, yan na. Kapag hinila kayo ng aso nyo palayo, yan. Nagkakaroon siya agad ng napipigilan agad siya, nakukorek agad siya. So, kung tama yung ginagawa nyo ng aso nyo, naglalakad lang kayo, kusa siya naglulus. Okay? Yes, sir. Importante ito. Sa lahat na gumagamit ng ganito, kailangan alam nyo rin kung anong purpose nito. Dahil minsan, yung iba gumagamit ito, hindi alam kung paano ang dahilan kung bakit kailangan nito. Yung iba niya gumagamit, is sinasabit lang ng ganito, no? Dinidikit ito, ginaganyan, ito yung leash. So, hindi tama, mali ito kasi ito yung ulo ng aso, pwede siyang makaalpas. Yes, sir. Okay? Kaya hindi dapat ganito. Mali ito. And then kapag ito naman ipinasok mo ulit sa butas, kapag baliktad ang kabit mo, no, ito ay nasa taas, no? Kapag pinasok mo sa ulo ng aso, sakal na agad yung aso. So hindi siya kakaroon ng maluwag, no? Kapag ito ay nasa taas. Kaya kailangan ito ay nasa baba. Ito yung ulo ng aso, ipinasok mo, pag hinila ka, kakaroon trigger and then loose. Kita nyo? Okay? Ito yung loose. Yan. Pakita ko lang sa'yo, iho ha. Para madali mong matandaan. Yan. Naglulus siya. Yan ang tama. Ito yung ulo ng aso. Correct. Yan. Kapag mali yung ginawa niya, correct uli. No? Yes. No? See? So, correct siya. Okay? Yes, sir. Pakikita ko sa'yo. Yung belt, tatanggalin ko muna. Iho. So, dahil lang. Kunin ko muna yung belt niya. Ito yung belt. So, matibay naman siya sa matibay. O nga, sir. Yan nga ginagamit ko, sir, eh. Oh, matibay naman siya sa So, mali pala yung ginagamit kong belt na yan, So, sir. ngayon, hindi pa dapat siya gamitan ng ganito. Kasi nakailan tali na, sir. Ginangat-ngat niya, sir, eh. Ay, puputulin niya talaga to. Yung nga, sir. Matitibay naman to mga to. Yung gawang ganito, matitibay naman. Kaya lang, pag nag-under training pa yung aso nyo, lalo pag naglalakad kayo sa malayo, eh, huwag mo siyang gamitan ito. Dahil kasi ito, ay naglulus din paminsan, madalas. Yung belt na to, naglulus to. Or what? Napuputol. So, pag naipasok na natin, pwede makawala si aso or si dog nyo. Depende sa laki pa ng aso. Matibay naman siya, pero pag under training ang aso, huwag iwasan nyo munang gumamit ito. Saka yung harness. Iwasan nyo munang gumamit yon para safety kayo lagi, pati yung aso mo. No? Yes, sir. So, malakas pang hila aso mo. Yes, sir. Tingnan natin ha. Ika, kami. Okay. Okay. So, ito rin, advice ko rin, hanggat maaari, huwag kayong gagamit mo na itong bilog. Bakit kamo? Kasi, yung bilog na to is madulas. No? Pakikita ko na sa inyo kung bakit ayoko rin gumamit ng ganito kapag under training pa yung aso. Matibay naman siya sa matibay, kaya lang, yung safety para sa aso nyo at sa inyo is hindi maganda. No? So, kapag ito ang gamit nyo, itong bilog na to, pwede siya makawala sa rito dahil madulas kamay nyo. No? Madulas. Pwede itong gamitin kapag train na talaga yung aso ninyo. Yung kaya nyo nang controlling sila. No? So, kung may ganito kayo, itabi nyo muna hanggat hindi siya natitrain. Maayos. Matibay naman siya, kaya lang madulas. Kaya ang madalas na ginagamit ko is yung itong flat, no? Dahil bakit kamo? Kasi itong flat, kapag binalot ko rito sa kamay ko, hindi siya madulas, no? Napipigil agad. Kita nyo? Pigil agad, no? Pigil agad ang kamay ko kapag may hinila niya ako. Hindi tulad dito,
kapag hinila niya ako, dulas agad. So yun ang problema, nadudulas agad. So walang safe, no? Pwede nyo gamitin lang itong mga to kapag free na yung ating ito. So tingnan Nika, tingnan yung gagawin ko at tutulungan ko yung amo mo. Nahihirapan sa'yo. Nakatatandaan nyo, ang aso nyo laging nasa left side, wag sa right side. Pag maglalakad kayo, kahit saan kayong patungo, laging nasa kaliwa ang aso. Iwasan nyo mapunta sila sa kanan. So turuan na lang natin agad sila na yung left side. So yan. Okay, good. Palitan natin yung chokin mo, may masyadong mahaba. Masyadong mahaba ang chokin mo. Pasok natin dito. Okay, good. Yan, sit na. Okay, good. Okay, Nika. How are you? How are you, Nika? Are you okay? Good. Ayaw natin itong isa. Iwasan natin gumamit ng medyo malaki. Dapat maliit lang. Para yan. Good. Very good. Yan. Okay, Nika. Sample nga natin. Wala pa tong basic tong aso mo, no? Yes, sir. Wala pa. So itong choke, i-correct natin lagi nasa taas to, ha. Hindi pa pwedeng nasa dito. Kailangan nandito lagi sa taas. So iwasan natin na mapupunta siya rito para hindi siya masyado na sasaktan. Dito kasi sa leeg, sa pinakataas na to, dito agad sila nakukorek, no? Tulad yan, sabihin ko sa kanya, sit. 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 Yan. So andito lagi ang pagpapaupo sa aso, sa dog nyo. Taas mo muna to. Okay? So, taas mo muna. Then, tulak mo lang to. I-push mo lang. Sit. Tulungan mo lang siyang umpo. Good. Tuloy. Base. Okay? Tapos taas ulit. Tapos pag maglalakad kayo, yung sinasabi sa'yo, laging kaliwa ang aso, huwag sa kanan. Walk. Good. Walk. Yan. Ganyan lang. Huwag masyadong malayo. Kailangan kontrolado nyo lang. So, nakikita mo, ang bilis ng advance ng aso mo. Pag ito yung choke yung nagamit natin, no? So, hindi na siya nanghihila. Ngayon, papahawak ko sa ito. Maya-maya, ng konti. Titingnan natin kung ano yung gagawin niya. Kumarik agad natin siya. Stop. And then, paupuin ulit. Sit. Good. So, alam niya na agad. So, mabilis na matuto pala aso mo. No? Good. Base. Good. Walk. Good. Walk. Okay, stop. Sit. Good. So, bilis naman pala eh. Ano naman para sumunod yung aso mo? Okay? Kailangan lang mahabang pasensya. Yes, sir. No? Huwag natin madaliin. Yun nga, at hindi natin pwedeng madaliin sila. Dahil unang-una, tinuturuan pa lang natin sila, no? Mas may alam tayo kayo sa kanila, kaya kailangan natin lagi silang igagay para maging tanda rin sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin. Good. Up. Walk. Okay. Good. Good. Walk. Okay. Good. See. Yan. Good. Okay. Stop. Sit. Tama. Galing na aso mo. Okay? So ikaw naman ang mawak. Yes, sir. Para makita natin. Okay, sir. Sige.